Good morning, everyone. Bible verse reflection, Filipino version. So, the Bible verse is John 12, verse 24. I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of new lives. So, ibig sabihin, guys, ang tunay na paglago at mabungang mga resulta ay kadalasang nangangailangan sa atin na isang tabi ang ating sariling mga inaasahan, pagmamalaki o agarang kaginhawaan. Magtiwala na ang mga panahon ng paghihintay o tahimik na pagsuko ay naghahanda ng daan para sa pangmatagalang epekto at spiritual na pagpapanibago. So, ibig sabihin nun, guys, ano, wag nating ilagay sa ating isip na gusto natin matupad agad yung gusto natin, yung mga pinagdarasal natin, gusto natin makuha natin agad, at yung pagmamalaki sa sarili, yan. Tapos yung mga sariling gusto natin, yung mga pansariling kagustuhan, mga kasakiman, yung ang tawag yun ay kasakiman. Ano yung sariling gusto mo sa'yo lang, yung kagaya na nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi lang sa bansa natin, basta mga politiko, mga taong makapangyarihan, mapera, wala namang mapapala mga yan sa buhay eh. Anong mangyayari? Pera lang yan, pera lang yan. Ari-arian lang yan. At the end of the day, mamamatay tayo. Nabuhay ba sila kasama ang Diyos? Kung ginawa man nila yun, hipokrito sila kasi ginagawa nila yun habang nagnanakaw sila ng pera sa tao. So, hindi matatanggap ng Panginoon yung ganung excuse, guys. Kung ikaw ay isang leader ngayon na gusto mo maglingkod sa iyong bayan, isipin mo, yung pera na pinaghihirapan ng mga tao, gamitin mo sa tamang paraan para mapaunlad ang paligid mo, hindi ang sarili mo. Isipin nyo, guys, ang pagsaserve sa bayan ay parang pagsaserve din sa Panginoon. Kasi pinagsisilbihan natin ng isa't isa. Ating binibigyan ng pagmamahal ang isa't isa, binibigyan natin ng serbisyo ang bawat isa. So paano ba ang ginagawa ng isang taong nagsisilbi? Hindi siya bilang alipin, bilang humble, kumbaga kababaan ng loob. Paano ginagawa ng isang sumusunod sa Panginoon? Kung tayo man hindi tayo isang alipin, tayo ay isang anak ng Panginoon. So paano ko sumusunod sa magulang mo? May kababaan ng loob, tapos naniniwala ka, nagtitiwala ka, hindi mo pinapangunahan yung mga nangyayari base sa sarili mong kagustuhan kasi alam mo na kung anong sabihin nila, mas makakabuti yun. At kung ang Diyos yung sinusunod natin, yun yung makakabuti para sa atin. Okay? Ayun, magtiwala na may panahon para sa mga bagay na gusto natin. At yung pagsuko, yung surrender everything, ganun, ialay mo na lahat sa Panginoon. Walang mawawala sa iyo eh. Magtiwala ka sa Panginoon kasi nga kaya nandiyan ang Panginoon sa buhay natin eh. Kaya tayo nilikha ng Panginoon kasi sobrang halaga natin sa Kanya. Tayo lang ang likha na ginawa niya gamit ang Kanyang kamay. So ibig sabihin, doon pa lang sa parte na yun, sobrang mahal niya na tayo. At dapat nga isang iglap, wala na nung gumawa tayo ng kasalanan na hindi natin siya sinunod. Alam niyang hindi natin siya susundin, pero yung free will na yun, binigay niya sa atin kasi mahal niya tayo. Bali, yun. Pag ginawa natin yun na marunong tayong maghintay, marunong tayo na magtiwala sa plano ng Panginoon. Habang gumagalaw tayo, syempre, nagtitiwala na lang tayo sa Panginoon, inaalay na lang natin. We do our craft. We do our best in our craft at ang Panginoon ang bahala sa atin. Ganun lang yun eh. Ang Panginoon na ang bahala sa atin. Wag na tayong magduda sa Kanya. Huwag nating isipin na yung kagustuhan natin sa sarili natin, yun yung mas makakabuti. Kapag yung plano mo ay ayon sa plano ng Panginoon, okay yun, sundin mo yung sarili mo. Pero kung pansarili mo lang, ikaw lang talaga, wala kang pinapanigan na kahit ang Diyos man lang, hindi mo nilapitan, basta sariling desisyon mo lang yan. Walang patutunguhan yan. Kasi ang endpoint ng pansariling kagustuhan ay kasakiman,
o pangsariling self-satisfaction kung tawagin sa English. Walang maiigawang magandang mundo sa'yo. Walang maibigay na magandang mundo sa'yo. Ano? Pagkain, babae, lalaki, pera, ari-arian. Walang magandang maibigay mundo sa'yo kundi satisfaction lang ng iyong desires, ng iyong flesh. Ang mundo ay ginawa para sa satisfaction ng flesh. Hindi ginawa, yun nandyan si Satan para dun. Yun ang purpose ni Satan, para mabuhay ka dun. Yun na yung nangyari. Habang nabubuhay ka sa mundo, ayan ang ginawa ni Satan. Ang lahat ng nasa mundo ay yun, tukso. Buong mundo ay puno ng tukso at depende sa iyo kung mamumuhay ka ayon sa tukso o sa plano ng Diyos para sa iyo. So yun lang, gamitin ang social media sa tamang paraan, mas kilalanin ng husto si Jesucristo at pabalikin. Hikayatin pabalik ang mga naliligaw na landas, lalo na yung napapalayo ang loob sa Panginoon.